Karma, ang buhay ni Eddie Salvatore, Episode 15. Dahil sa pagkawala ng mag-iinang Salvatore, ay nangawala na rin ang mga lalaking tauhan at trabahador ng Hacienda Salvatore. Ang nakatira na lamang sa mga dampa ay ang mga pamilya ng mga ito. Gumuhit ang pag-aalala sa mukha ng binatilyo. Paano na po tayo, Tay Pasing? Huwag kang mag-alala, may kaunti akong naipon na maaaring ipambili ng mga bagong punla. Pwede nating ituloy ang pag-aalaga ng bangusan, kahit isang puwasan lang, sagot ni Pasiano. Matanda na siya, kaya kahit gustuhin man niyang umalis sa Hacienda Salvatore, ay hindi na niya magagawa dahil tanging pag-aalaga ng bangus ang alam niyang trabaho. Sa tingin niyo, Tay Pasing, kailan makakalaya si Santiago? Tanong ng binatilyo. Hindi ko alam, pero sana mabulok na siya dun sa bilangguan, sagot ni Pasiano. Lihim niyang dasal na sana nga ay magkatotoo ang nais niya para tuluyan ng makalaya si Eddie sa mapang-aping angkan ng mga Salvatore. Tutulungan kita sa palaisdaan, Tay, wika ni Eddie. Tumango at natuwa si Pasiano sa tinura ng binatilyo. Eddie, isa kang Salvatore. Hindi mo ba naisip na may karapatan ka sa pag-aari ng iyong ama? Tanong niya. Nais niya na pagdating ng panahon ay magkaroon ng karapatan ang binatilyo sa mga lupain ng Salvatore. Ayoko pang isipin yan, Tay. Hindi pa po ako tapos na iganti si nanay, sagot ni Eddie. Nanigas na naman ang tiyan ni Pasiano. Nakaukit na sa puso at isip ni Eddie ang paghiganti. Eddie, tama na yan. Nakikiusap ako, wika niya. Hindi pa pwede, Tay, sagot ng binatilyo. Mababanaag sa mukha nito ang pinagsamang galit at lungkot. Hindi na kumibo si Pasiano. Pinagmasdan na lamang niya ang binatilyo na nagsimula na namang buklatin ang hawak na libro. Habang naghihintay ng susunod na pasukan si Eddie, ay tinulungan niya si Pasiano sa palaisdaan. Sariling pera ni Pasiano ang ginastos para makabili ng panibagong punla ng mga bangos para sa isang puwasan. Maliban kay Pasiano, ay may isa pang matyagang nanatili sa hacienda, si Pedrito, ang katiwala ng taniman ng palay nang bumisita sa dampa. Magandang araw, Kuya Pasiano. Ikaw pala, Pedring. Maupo ka, wika ni Pasiano. Nagtanggal si Pedrito ng sombrero at naupo sa katabi ni Pasiano. Makikita sa marumi nitong mga paa na katatapos pa lamang nitong magbungkal ng lupa. Kuya Pasing, paano bang gagawin natin? Wala na tayong mga amo, tanong nito. Mayroon pa si Santiago. Ang kaso nakakulong, sagot ni Pasiano. O papaano nga? Wala nang magpapasahod sa atin. Wala rin pagkukunan ng pambili ng mga abono para sa palay. Himig nag-aalalang wika ni Pedrito. Kung wala na si Santiago, may isa pang Salvatore na magmamana nito, wika ni Pasiano. Sino? Tanong ni Pedrito, kasabay ng pagkunot ng noo. Si Eddie, nakalimutan mo na ba? Anak siya ni Don Ricardo kay Vanessa, sagot ni Pasiano. Oo nga pala, sang-ayong wika ni Pedrito dahil kilala niya rin si Vanessa. Pero bata pa si Eddie. At hanggang buhay si Santiago ay malabong may mapala si Eddie sa lupain ito, dagdag pa ni Pedrito. Kaya nga, hindi ko pwedeng iwanan si Eddie, Pedring. Totoo ang tinura ni Pedrito. Sakim ang lahi ng mga Salvatore. Mataas ang tingin sa mga sarili. At si Eddie ay hindi nila kinilalang kadugo kahit na kailan. Baka umalis na rin kami ng anak ko, Kuya Pasing.
Maghahanap na ako ng panibagong oportunidad sa ibang lugar at doon ko na rin pag-aaralin si Myla, wika ni Pedrito. Pero kung ako sa iyo, Pedring, samantalahin mong wala si Santiago. Magsaka ka pa rin, mabubuhay kayo ng anak mo rito. Suwestyon ni Pasiano. Pakiramdam niya ay napakalungkot na ng lugar kung sila na lamang ni Eddie ang maninirahan sa malawak na lupain. Kung may natitira man ay mga pamilya na lamang ng ibang trabahador na unti-unti na ring lumilipat sa ibang lugar. Dumating ang pasukan sa eskwela. 15 taon na si Eddie. Isang masayang Eddie ang pumapasok na muli sa paaralan. Masaya rin si Pasiano dahil sa tuwing pinagmamasdan niya ang binatilyo ay mukhang wala na sa isip nito ang bumalik pa sa Casal Salvatore para gumanti kay Santiago. Ikatutuwa niya kung tuluyan na ngang mabubulok sa bilangguan si Santiago para sa katahimikan ng buhay ni Eddie. Mukhang ginagabi ka yate, Eddie. Puna ni Pasiano sa binatilyo nang dumating ito nang papalubog na ang araw. Malayo ang paaralan at nag-iisa lang ito sa buong probinsya. Mangilan-ngilan lamang ang may kakayahan na magpaaral sa high school. Mga anak lamang na may mga kaya sa buhay. Katulad ni Eddie ay si Pasiano ang nagpapaaral sa kanya dahil wala naman itong naging anak. Ang galing sa anin nilang bangos sa palaisdaan ay itinatabi ni Pasiano para sa pag-aaral ng binatilyo. Inihatid ko pa si Myla at Pasing, sagot ng binatilyo habang itinatabi ang bisikleta. Mukhang nagkakamabutihan na kayong dalawa ah. Tama ba ako, Eddie? Pabiro ang tono ni Pasiano, pero seryoso siya sa tanong. Isang bungis-ngis lamang ang naging tugon ni Eddie. Kunot noon na lamang na sinundan ito ng tingin ni Pasiano. Pero kinagabihan ay hindi dalawin ng antok si Eddie. Nasa isip niya si Myla. Masarap pala sa pakiramdam ang may kausap siya at nagpapasaya sa kanya. Mabait si Myla at maalalahanin. Lagi siyang kasali sa baon nito tuwing tanghalian at madalas magkasalo nilang kinakain ang baon sa ilalim ng puno ng mangga. Malayo kasi ang kanilang paaralan kaya ang mga mag-aaral ay nagbabaon at hindi na umuuwi sa kani-kanilang bahay tuwing tanghalian. At bilang ganti niya sa dalagita ay iniaangkas niya ito sa bisikleta tuwing papasok at uwian. Madalas silang magkayayaan kapag pauwi na. Namimita sila ng mga prutas na nadadaanan nila sa pag-uwi. Ang malawak na lupain ng mga Salvatore ay hitik sa mga prutas dati-rati pero unti-unti nang nangawala sa paglipas ng mga taon. Isang hapon ay nagkayayaan sina Eddie at Myla na dumaan ng sapa. Tingnan mo Myla, maraming hipon ang nahuli ng baklad ko. Tuwang-tuwa si Eddie habang tinatanggal ang mga nahuling hipon sa kanyang baklad. Pahingi ako niyan ha, wika ni Myla. Siyempre meron ka, tulungan mo ko rito. Iniabot ni Eddie kay Myla ang bayong na paglalagyan niya. Pagkatapos nilang mailagay sa bayong, ang lahat ng huli ay nagtampisaw pa sa tubig sapa ang dalawa. Malamig ang tubig sa sapa na hanggang tuhod lamang nila. Pabirong sinabuyan ng binatilyo ng tubig ang dalagita. Eddie, mababasa ang palda ko ha. Isusot ko pa ito bukas. May himig babalang wika ni Myla. Tumakbo papuntang gilid ang dalagita at hinubad ang suot na uniforme. Tanging sando at shirt na lamang ang itinira at muling bumalik sa sapa. Ayan, sige, magbasaan tayo. Gamit ang kamay ay sunod-sunod na sinabuyan ni Myla ng tubig si Eddie. Nabasa ang binatilyo at gumanti ito. Kala mo hindi kita babasain? Halika rito! Hinila ni Eddie ang dalagita at magkasabay silang natumba sa tubig. Nakakainis ka, binasa mo ko. Lagot ako nito sa tatay ko.
Sa inis ay binayo ni Myla ang dibdib ni Eddie na nakayakap pa sa kanya. Nagkatitigan ang dalawa at parehong kinabahan. Nakaramdam sila ng kakaibang damdamin. Pero si Eddie ay may nabuhay sa kanyang sistema. Ang pagnanasang ipinaranas sa kanya ni Viviana. Napatitig siya sa mga mapupulang labi ni Myla. Nasambit ni Myla ang pangalan ng binatilyo bago dumikit ang mga labi ni Eddie sa kanya. Kakaiba ang kanyang naramdaman at napapikit na lamang siya. Subalit, bigla siyang natakot at itinulak ang binatilyo saka tumakbo sa gilid ng sapa. Humabol si Eddie sa dalaga. "Myla, sorry," wika niya. "Umuwi na nga tayo." Himig na iinis na wika ng dalagita. Kinuha niya ang kanyang damit at saka nagbihis. Nagsisi si Eddie sa kanyang ginawa dahil nagalit sa kanya si Myla. "Sorry na talaga, May. Hindi ko napigilan sa sarili ko." Nagsusumamong wika ng binatilyo. Tiningnan ni Myla ng masama si Eddie. "Bakit mo ako hinalikan? Di naman tayo mag-boyfriend." Waring nasaktan si Eddie sa tinura ng dalagita. "Bakit ayaw mo ba sa akin?" "Di ka naman naligo sa akin ah. Hindi ba magkaibigan lang tayo?" Pasinghal na wika ni Myla. Nakabihis na siya at sinuklay ang basang buhok ng mga daliri. "Akala ko kasi tayo na," sagot ni Eddie. Hindi naman niya alam kung paano ang sinasabing panliligaw. Inirapan ni Myla si Eddie. "Ay naku, wala ka naman sinasabi na nililigawan mo ko." "Sorry na," nakikiusap na wika ng binatilyo. "Ihatid mo na nga ako." Tumalikod na ang dalagita at naglakad kung saan nakahimpil ang bisikleta ng binatilyo. Pagkalito ang nararamdaman niya dahil iba ang kaba ng kanyang dibdib at masaya ang kanyang puso. Nawala ng kibo ang dalawang kabataan. Patuloy lang sa pagbadyak ng bisikleta si Eddie. Pero pagdating nila sa bahay ni Myla ay nakaabang na ang ama nito. Hindi ito nagsalita pero tiningnan na masama ang binatilyo. Ano ang relasyong mamamagitan kina Myla at Eddie? Ito na kaya ang simula ng masayang love life ng ating bida? Abangan sa susunod na mga kabanata.